Yun na nga, no? Kung ang Pilipinas natin ngayon ay bumagsak ng 40% yung foreign direct investment inflows sa ating bansa sa panahon ni Marcos sa taon na to, no, 2025. Ang Davao City naman ay naunguna naman, no? Nagiging takbo naman ito pagdating sa business friendly local government unit. So ibig sabihin ho nun, nagpapakita talaga ng kagalingan itong si Mayor Basti Duterte. Di ba nakakahanga lang na talagang hinahangaan natin si Tatay Digong lang tsaka si Mayor Sara Duterte pagdating sa yan, paghahawak ng syudad. Pero grabe itong pinamalas ni Mayor Basti Duterte, no? So yan, inawardan ang Davao City as the most number 1 business friendly local government unit para sa kategoryang highly urbanized city with 1 billion peso. So, di ba? So, nakatawa, no? Minsan talaga, hindi natin inisip na magiging ganyan yung performance ng batang mayor or batang Duterte, bunsong anak ni Tatay Digong kay Hanilet Abansin. Kay Ma'am Elizabeth. Yan, Elizabeth Zimmerman. So, congratulations mga taga Davao kasi reflection ho yan sa ating mga taga Davao City na talagang hindi tayo nagkakamali sa ating binoto dito. So, imbes na iboto natin si Carlo Nograles over Rodrigo Roa Duterte for mayor, pinili natin si Digong talaga, no? Baga, never natin talaga binigyan ng chance na manalo ito si Nograles. So, at least ngayon, acting mayor, ganun pa rin. Si Vice Mayor Sebastian Basti Duterte, siyang Vice Mayor kasi. So, acting siya ngayon as mayor. At kita naman natin na talagang hindi niya pinapabayaan ng Davao City. Davao City is the 5th wealthiest city. Yes, you heard it right. 5th wealthiest city in the Philippines in terms of GDP, gross domestic products. So we're next to Quezon City, Makati, City of Manila, and Taguig. Tapos yan pang lima ang Davao City with almost 600 billion pesos. So, di ba? Laki nun. Tiba-tiba yun pag naging mayor dito si Carlo Nograles. Hindi lang si Carlo Nograles ang tiba-tiba, pati yung mga nagbaback up sa kanya. Sino ba back up sa kanya? Siyempre Romualdez family, Marcos family at mga cronies nila. Diba? So nakakatuwa itong Davao City dahil nga sa maraming pinagdadaanan ng panahon namin ng Pilipinas ngayon, kahit sa pagigipit nila sa mga Duterte family na siyang namumuno sa Davao, ito pa rin, outstanding pa rin ang Davao City. Ang daming mga parangal na nakukuha ulit again and again and again and again, no? At siyempre baka Davao City yan lang aeroplano. Oops, asa na yun? Diba? So baka Davao City yan, baka Duterte yan, diba? Mga Duterte talaga yan, walang duda. Kaya nga sa mga nambabash sa mga Duterte dyan, kung sana isipin nyo, no? Kung gaano pa talaga kagaling ang inyong mayor. Well, Quezon City, if you're coming from Quezon City, sige, medyo meron kayong karapatan kaunti lang naman, no? Sige, slightly meron kayong karapatan na punahin ang aming mayor Duterte dito, yung aming mga Duterte, no? Sa pagiging mayor at pagiging presidente. So, sige, may karapatan ka kasi kung mayor to mayor basis lang din naman in the city to city. So, Quezon City is talaga, no? So far, okay talaga si Mayor Joy Belmonte. So, saan ka ba nanggagaling na city? Manila? Isko Moreno? I don't know. Tingnan natin. I mean, good luck sa inyo dyan mga taga Manila. Although, okay din naman si Mayor Isko Moreno pagdating din naman sa kanyang mga kaayusan. Fairness naman sa kanya. Agree naman ako sa kanyang mga policies. Sa kanya lang politika ngayon medyo hindi lang masyadong maganda kasi nga kita niya naman, no? Parang akala natin magkaiba si Isko Moreno kay Bongbong Marcos, pero pares lang pala sila ng bituka. Okay, so balik tayo sa Davao City. So ito nga yung hitsura ng Davao City namin, no? Thriving ang aming economy dito. Yumaman kami times 3. Kami, kasi kami mga taga Davao, yumaman kami. Bakit kami? Bakit ako nagsali? Bakit yumaman din ba ako? Hindi naman yumaman sabay sa pagyaman ng Davao City. Pero syempre, alam nyo, kapag mataas ang investments ng Davao City, maraming nag-i-invest ito ng mga negosyante. Syempre, investments means job means income means cash flow means circulation of monetary. Parang tama ba yung sinabi ko? Basta yun, no? So, pag may mga negosyante na nag-i-invest sa isang lugar, kung mayroong negosyante na pinagkatiwalaan ang Davao, ang isang lugar, yan nga yung Davao City, no? So, pinagkatiwalaan nila yung mayor kasi nga pinangaralan
pinarangalan nga ng most business friendly local government unit ang Davao City. Paano ba ano ba ibig sabihin nun kapag pinangaralan ka na most business friendly city? Yan ay hindi ka nangungurakot. In short say, hindi mo pinipirahan ang mga negosyante yung gusto mag-invest sa iyong syudad. Okay, balik tayo sa investment, no? So maraming investment plus maraming trabaho. Kung maraming trabaho, mas may kakayahang bumili, purchasing power ng mataas ang purchasing power. So lahat yon ng mga empleyado na sumasahod, meron silang pambayad sa tuition ng mga anak nila or pambayad sa kuryente, meron silang pambayad sa boarding house, sa apartment, sa rent, sa condo, marami silang pambayad sa kung ano ng mga pinapurchase nila. Basta circulation, di ko na siguro yan, alam niyo na siguro yung ecosystem ng business, di ba? So more business, more income, mas haya-haya ang isang syudad. Mababawasan yung poverty incidence, pati yung crimes, of course. Ba't ka kapag nanakaw, may trabaho naman dyan available, di ba? Ba't mo pa kailangan mag-snatch? Ba't nyo pa kailangan mang-pickpocketing, no? Kung meron naman palang pwedeng matrabahoan dyan, napapasukan ng mga trabaho. Kasi maraming ang mga investors na pumasok sa syudad. So yan po yun, good effect ho yun, no? Talagang magkakaroon ng good domino effect. So maraming babait ang mayor, matalino ang mayor, matapang ang mayor, matalino, no? Magaling. So, ang magiging resulta ho nun, and the rest will follow. Yun na nga. So, hindi ko rakot ang mayor, of course, no? Dapat lang. So, maraming natiwalang mga investors. So, maraming mga pumupunta rito para ayun, may nakita ko. So, maraming magtiwala. Maraming mga mag-i-invest na mga investors. Ay, mahal din kayo. So maraming magtiwala ng mga investors dahil nga ang mayor ay hindi nila dinudugasan ang mga investors na nagbabalat na mag-open ng kanilang business sa lugar. Sa iba kasi yung lugar aatas na kaagad yung mga investors do, kasi sa tono pa lang ng pananalita parang pera-pera na agad ang hinahanap ng tawag nito ng mayor o sino man yun, governor. Basta Davao City is the business friendly city. Number 1 talaga yan. So, ibig sabihin ho nun, hindi nila dinudugasan ang mga nag-i-invest ng mga negosyante sa lugar dito sa Davao. So, ibig sabihin, kapag hindi ka hinirang, yung lugar ay hindi siya napasama sa business-friendly city, ibig sabihin, kurakot yung mayor ninyo, no? Kasamahan sa konsiho. Kurakot kasi, yun na nga, hindi nila iniisip yung welfare ng mga mamamayan. Kasi kung pipirahan nila yan, ibig sabihin parang kailangan na mapadulas, gano'n, no? It's a kind of corrupt politician movement, no? Or practices talaga. Kaya nga may lugar na syudad na sila pero wala pa rin Jollibee. Syudad na sila pero wala pa rin McDonald's. Syudad na sila, wala pa rin Mang Inasal. Di ba? So that means na baka kurakot yung mayor ninyo. Maliban sa mababa ang purchasing power, kasi nga wala nga trabaho, paano ba magkakaroon ng mataas na purchasing power or malakas na purchasing power ang isang syudad kung yun nga wala naman talagang business sectors na pumapasok para mag-invest sa kanilang mga negosyo. Kasi nga yung mayor nga nila nangungurakot na agad. Hindi pa nga nakapagsimulang kumita yung negosyante, pipirahan na agad, di ba? So magaling, so good job, kaya very commendable talaga tong Duterte kind of leadership. Nakakatuwa, nakahanga, nakaka-proud siyempre as a botante dito sa Davao City. Nakaka-proud na meron tayong leader kagaya sa kanila na hindi nila iniisip ang mga sarili nilang kapakanan, no? Kundi ang ginagawa ay trabaho lang para sa buong bayan, di ba? So nakatuwa kaya yung ganun. Okay, siguro tayo dito, no? Wala lang, napag-usapan lang natin. Kita ko lang kasi yung mga video, mga vlog sa Facebook, yun ang na nagtatakil ng pagbaba ng 40% na foreign direct investment inflows sa ating bansa in the year of 2025, which is very alarming. Napakalaki nun, siguro 2%, pwede pa 3%, 1% pagbaba, which is normal lang yan kasi chart yan, buhay na chart, may galaw talaga, no? May taas baba. Pero yun ganun, bagsak ha, iba yung gumalaw sa taas baba kaysa sa galaw na bagsak, ganun, iba yun. So ibig sabihin nun, something wrong talaga. Hindi man lang something wrong talaga, no? Like may something wrong indeed.
na meron talaga problema sa ano natin, gobyerno sa Pilipinas. Bakit hindi nagtitiwala yung mga foreign investors sa ating gobyerno ngayon? Dahil sa mga flood control scam na hanggang ngayon hindi pa rin napakulong ang pinaka tinuturong salarin Martin Romualdez, Saldico, Sandro Marcos, BBM mismo, no? Andyan pa rin sa Malacanang, kapal ng mukha, ayaw bumaba. Minute na maulo ko. Pag naririnig ko tayo yung Bongbong Marcos yan, talagang tumataas BP ko kahit di naman ako high blood.